Tahimik ang hapon, tila isang kumot na bumabalot sa lumang bahay na gawa sa kahoy at semento. Sa isang sulok ng sala nakaupo si Paulo sa sahig. Ang kanyang mga binti ay nakahalukip-kip at ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang tuhod. 10 taon pa lamang siya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may lalim na hindi karaniwan sa kanyang murang edad. Nakatanaw siya sa malaking bintana kung saan ang sikat ng araw ay humahalik sa makintab na sahig, nagpapakita ng libu-libong butil ng alikabok na sumasayaw sa liwanag, parang maliliit na gintong bituin na lumulutang sa hangin. Ang bahay, bagaman hindi kalakihan, ay tila may sariling hininga, isang halo ng amoy ng lumang kahoy na nababasa sa ulan. Sariwang luto mula sa kusina at ang bahagyang pamilyar na halimuyak ng paglalaba na kakapitas lamang sa sampayan. Ang katahimikan ay tanging sinisira ng marahang paghuni ng hangin na dumadaan sa mga siwang ng bintana at ang malayo, halos hindi na marinig na tunog ng sirena ng barko mula sa daungan. Si Paulo, sa kanyang pagkakaupo, ay ramdam ang bahagyang pagkabato ng sahig sa kanyang mga palad. Napansin niya ang isang maliit na uka sa kahoy, marahil ay gawa ng isang kuko o isang matalim na bagay noong hindi pa siya isinisilang. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Iniisip kung sino ang gumawa niyon at kung anong kwento ang nasa likod ng bakas. Minsan, ang mga ganitong maliliit na detalye ang nagiging sandalan ng kanyang isipan, nagdadala sa kanya sa malalim na pagninilay. Sa kabilang dako ng sala, malapit sa kusina, naririnig niya ang marahang paggalaw. Ito ang kanyang hipag, si Andrea. Hindi niya kailangang makita ito para malaman kung sino. Tanging si Andrea lamang ang may ganoong klase ng paggalaw sa loob ng bahay. Maingat, halos walang ingay, ngunit may kasamang kakaibang ritmo na tila musika sa kanyang pandinig. Ang bawat hakbang nito ay may pag-iingat, tila naglalakad sa mga bubog. Ngayon, mas lalo itong maingat dahil sa bigat na kanyang dinadala. Buntis si Andrea at sa kanyang paningin mas lalo itong gumanda, mas lalo itong naging mahalaga. Hindi pa masyadong malaki ang tiyan ni Andrea, ngunit sapat na para makita ang bahagyang pag-umbok sa ilalim ng kanyang mga duster na kadalasang maluwag at komportable. Naalala ni Paulo kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Ilang buwan na ang nakalipas nang malaman nila na magkakaroon sila ng bagong miyembro ng pamilya. Naalala niya ang tuwa ni Andrea, ang malalim na kislap sa kanyang mga mata at ang bahagyang pag-aalala na pilit nitong itinatago. Naalala niya rin ang masiglang pagbati ni Kuya Harold, ang kapatid niyang panganay. Ngunit sa paglipas ng mga araw at linggo, tila unti-unting kumukupas ang sigla at pananagutan. Tumayo si Paulo ng dahan-dahan. Ang kanyang mga tuhod ay bahagyang kumirot mula sa matagal na pagkakaupo. Ramdam niya ang lamig ng sahig na umakyat sa kanyang mga talampakan, isang paalala na ang hapon ay unti-unting lumalamig. Naglakad siya patungo sa kusina. Bawat hakbang ay maingat, tila ayaw gumawa ng ingay na makagagambala sa anumang ginagawa ni Andrea. Ang lumang kahoy na sahig ay bumubulong sa bawat yapak niya, isang pamilyar na tunog na bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang ilaw sa kusina ay hindi gaanong maliwanag, tanging ang sinag ng araw mula sa maliit na bintana ang nagbibigay ng sapat na liwanag, nagpapalabas ng gintong anino sa mga nakasabit na kaserola at kawali. Nadatnan niya si Andrea na nakatayo sa harap ng lababo, abala sa paghuhugas ng mga gulay
para sa hapunan. Ang kanyang buhok na karaniwang nakapusod ng mahigpit ay may ilang hibla na kumakawala at lumilipad-lipad sa hangin na nanggagaling sa bintana na may dalang amoy ng alikabok at sariwang simoy ng hangin mula sa labas. Ang kanyang likod na bahagyang nakakuba ngayon dahil sa bigat ng kanyang dinadala ay nakaharap kay Paulo. Naririnig ni Paulo ang marahang pagdaloy ng tubig mula sa gripo at ang banayad na tunog ng mga gulay na nagkikiskisan habang hinuhugasan. Ang manipis na tela ng kanyang duster ay bahagyang dumidikit sa kanyang balat, nagpapakita ng anino ng kanyang umbok na tiyan. Bawat paggalaw niya ay maingat, may kasamang kakaibang biyaya sa kabila ng hirap na kanyang nararanasan. Hipag! Tawag ni Paulo sa mahinang tinig, tila ayaw nitong magulat. Humarap si Andrea, ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap sa liwanag. May bakas ng pagod sa kanyang mukha. Sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit ang ngiti na sumilay sa kanyang mga labi ay kasing init pa rin ng araw. O Paolo, nandyan ka pala. Hindi ko na malayan. Sabi nito. Ang kanyang boses ay malumanay at may kakaibang lambing na laging nagpapagaan ng loob ni Paulo. Lumapit si Paulo. Ang kanyang maliliit na kamay ay naghanap ng pwesto sa tabi ng lababo. May maitutulong po ba ako? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad. Mula nang malaman niya ang pagbubuntis ni Andrea, naging mas aktibo si Paulo sa pagtulong sa mga gawaing bahay. Hindi ito utos ni Andrea o ni Kuya Harold, kundi kusang loob niyang ginagawa. Nakikita niya ang pagod sa mga mata ni Andrea at ramdam niya ang bigat ng trabaho na tila hindi na kayang buhatin ng kanyang hipag ng mag-isa. Ngumiti si Andrea, mas malapad ngayon. Naku Paulo, salamat. Pero wag na, kaya ko pa naman ito. Mag-aral ka na lang muna dyan. Ngunit alam ni Paulo na hindi ito totoo. Nakita niya kung paano bumuntong hininga si Andrea kapag sa tingin niya ay walang nakakarinig. Nakita niya kung paano ito humahawak sa kanyang likod matapos maglaba o maglinis. At higit sa lahat, nakita niya ang pagkawala ni Kuya Harold. Madalas itong wala sa bahay, abala sa kanyang mga kaibigan, o di kaya'y nakaupo lamang sa tabi, abala sa kanyang sariling mundo, na tila hindi napapansin ang pangangailangan ng kanyang asawa. Hindi ito pagtatakwil sa paningin ni Paulo, ngunit isang uri ng kapabayaan na unti-unting humuhubog sa kanilang pamilya. Hindi po hipag. Gusto ko po talagang tumulong. Giit ni Paulo. Kinuha ang isang bungkos ng sitaw mula sa lababo. Sinimulan niya itong hugasan. Ang kanyang maliliit na daliri ay maingat na inalis ang dumi sa bawat butil ng gulay. Ang tubig ay malamig sa kanyang balat at ang amoy ng sariwang lupa ay umakyat sa kanyang ilong. Gustong-gusto niya ang amoy na iyon, isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng mga hardin sa probinsya na pinagmula ng kanyang mga magulang. Pinagmasdan ni Andrea si Paulo. Ang kanyang ngiti ay naging isang bahagyang pagtikom ng labi. May halo itong paghanga at bahagyang lungkot na hindi maintindihan ni Paulo. Sige Paulo, salamat talaga, sabi nito. Ang kanyang tinig ay halos pabulong, tila may dinadalang bigat si Andrea na hindi nito maibahagi, at sa tuwing nakikita ito ni Paulo, may kung anong kirot ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang kirot na tila gustong punan ang anumang kakulangan na nararamdaman ni Andrea. Nagpatuloy sila sa paggawa, tahimik ngunit may pagkakaisa. Hinugasan ni Paulo ang mga gulay habang si Andrea naman ay abala sa paghihiwa ng bawang at sibuyas.
Ang tunog ng kutsilyo na humahalo sa chopping board ay matalim ngunit pamilyar. Pinagmamasdan ni Paulo ang bawat galaw ni Andrea, ang finesse nito sa paghawak ng kutsilyo, ang paraan nito sa pagbalat ng sibuyas nang hindi naiiyak. Napansin niya ang manipis na mga daliri ni Andrea, ang mga kuko nito na malinis at maikli. Sa bawat paggalaw, tila may kakaibang enerhiya ang dumadaloy mula sa kanya, isang enerhiya na nagpapagaan ng kanyang paligid. Ang init mula sa kalan ay unti-unting kumalat sa kusina na tila yakap na bumabalot sa kanilang dalawa. Naramdaman ni Paulo ang bahagyang pagpapawi sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang buong atensyon ay nasa mga gulay na kanyang nililinis at sa presensya ni Andrea. Sa kanyang murang isip, si Andrea ay isang uri ng anghel, isang nilalang na laging may ngiti sa labi sa kabila ng lahat. Isang nilalang na karapat-dapat sa lahat ng mabuti sa mundo. Naalala niya ang mga araw na naglalaro pa lang sila sa kalsada. Ang mga araw na si Andrea ay isa lamang kapatid ng kanyang kaibigan bago pa ito naging asawa ni Kuya Harold. Noon pa man mayroon na itong kakaibang hata. Ngayon bilang kanyang hipag at bilang ina ng kanyang magiging pamangkin, mas lalong lumalim ang paghanga niya. Hindi niya maintindihan kung bakit may mga pagkakataong tila malungkot si Andrea, lalo na kapag wala si Kuya Harold. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may kulang sa kanilang pamilya, kahit na nandyan naman si Andrea na siyang nagbibigay ng buhay sa kanilang tahanan. Nang matapos silang maghanda ng mga gulay, tumabi si Paulo sa isang sulok, pinagmasdan si Andrea habang ito naman ay nagsimulang magluto. Ang langis sa kawali ay umuusok at ang amoy ng ginisa ay lumaganap sa buong kusina. Ang kanyang tiyan ay kumulo, isang paalala ng kanyang gutom. Ngunit higit sa gutom, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Andrea. Sa bawat galaw nito, sa bawat paghigop ng hangin nito, naririnig niya ang marahang kalansing ng sandok na humahalo sa niluluto. Isang pamilyar na tunog na kasabay ng bawat takip silim sa kanilang tahanan. Ang init mula sa kalan ay sumasayaw sa kanyang mukha at ang manipis na tela ng kanyang duster ay bahagyang dumidikit sa kanyang balat, nagpapakita ng anino ng kanyang umbok na tiyan. Bawat paggalaw niya ay maingat, may kasamang kakaibang biyaya sa kabila ng hirap na kanyang nararanasan. Ang kanyang buhok na karaniwang nakapusod ng mahigpit ay may ilang hibla na kumakawala at lumilipad-lipad sa hangin na nanggagaling sa bintana na may dalang amoy ng alikabok at sariwang simoy ng hangin mula sa labas. Biglang pumasok si Kuya Harold sa kusina, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at may amoy ng sigarilyo sa kanyang damit. Bahagya itong bumate, "Oh, nagluluto na pala kayo." At umupo sa isang sulok, kumuha ng kanyang cellphone at nagsimulang maglaro. Hindi nito napansin ang pagod sa mukha ni Andrea o ang mga mata ni Paulo na nakatingin sa kanya ng may bahagyang pagtataka. Tila walang kapabayaan na nangyayari sa kanyang paningin, tila normal lang ang lahat. Ngumiti si Andrea kay Kuya Harold, isang pilit na ngiti na hindi napansin ni Kuya Harold ngunit agad na napansin ni Paulo. Alam ni Paulo na ito ay isang ngiti na pilit na itinatago ang kalungkutan, isang ngiti na pilit na nagpapanggap na masaya ang lahat. Tumalikod si Andrea at nagpatuloy sa pagluluto, ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumaba. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Paulo ang isang bagay na hindi pa niya lubos na maintindihan. Isang pakiramdam ng proteksyon, isang matinding pagnanais na alagaan si Andrea.
Gusto niyang sabihin kay Kuya Harold na tumulong na pansinin ang kanyang asawa na maging ama ng kanyang magiging anak. Ngunit alam niya na wala siyang kapangyarihan para gawin iyon. Siya ay isa lamang bata at ang kanyang mga salita ay maaaring hindi pakinggan, kaya't sa halip nagpatuloy si Paulo sa kanyang tahimik na pagmamasid. Pinagmasdan niya ang paggalaw ni Andrea, ang paraan nito sa paghinto sa gitna ng paghahalo upang kumuha ng isang malalim na hininga. Pinagmasdan niya ang mga anino na sumasayaw sa dingding habang lumulubog ang araw. At sa kanyang isip, isang pangako ang nabuo, isang pangako na hindi niya binitawan sa kanyang buong pagkabata at maging sa kanyang pagtanda. Pangako na aalagaan niya si Andrea. Anuman ang mangyari, pangako na hindi siya magiging tulad ni Kuya Harold. Ang gabi ay unti-unting lumalatag sa labas at ang dilim ay nagsimulang gumapang sa loob ng bahay. Ang ilaw sa kusina ay sinindihan, nagbigay ng isang mainit, dilaw na liwanag na nagpawi sa mga anino. Ang hapunan ay handa na at ang amoy ng nilutong pagkain ay pumuno sa bawat sulok ng bahay, ngunit sa kabila ng lahat, sa gitna ng init ng kusina at ng amoy ng pagkain, may isang lamig na nararamdaman si Paulo. Isang lamig na nanggagaling sa isang sulok ng sala kung saan tahimik pa ring naglalaro si Kuya Harold sa kanyang cellphone. Hindi pa rin tila abala sa buhay na kanyang binuo o sa pamilyang unti-unting lumalayo sa kanya. Tumayo si Paulo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Andrea na ngayon ay naghahanda na ng mga plato sa mesa. Ang kanyang hipag. Ang babaeng laging nagbibigay ng init sa kanilang tahanan. Ang babaeng nagdadala ng bagong buhay. Sa kanya, nakita ni Paulo ang isang mundo ng pagmamahal at pag-aalaga na handa niyang ibigay, handa niyang punan, at sa mga sandaling iyon, kahit sa murang edad, alam niya na ang kanyang damdamin para kay Andrea ay higit pa sa paghanga lamang. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas komplikado, at marahil sa paglipas ng panahon, ay magiging isang bagay na hindi dapat, ngunit sa ngayon, sa loob ng lumang bahay na ito, sa ilalim ng madilim na langit, ang tanging alam niya ay gusto niyang alagaan si Andrea, gusto niyang makita itong masaya, kahit pa ang lahat ay tila salungat sa kanyang pagnanais. Ito ang kanyang simula. Ito ang simula ng kanyang kwento. Ang bawat detalye ng bahay, bawat tunog, bawat amoy, ay nagiging bahagi ng kanyang pagkabata at ng kanyang lumalaking damdamin. Ang lumang lamesa sa kusina na may bakas ng matatagal ng paggamit ay tila nakasaksi sa lahat ng kanilang mga pag-uusap, sa lahat ng kanilang mga hapunan. Ang kurtina sa bintana na may mga bakas ng kupas mula sa matagal na pagkabantad sa sikat ng araw ay tila nagkukubli ng mga sikreto ng mga tahimik na sandali ng pagninilay. Ang bawat dingding na may bahagyang lamat at bakas ng mga lumang pintura ay tila humihinga ng kasaysayan ng mga alaala na nabuo sa loob ng tahanang iyon. Nakatayo si Paulo sa pintuan ng kusina, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng pinto. Ang kanyang tingin ay hindi lumihis kay Andrea. Nakita niya kung paano nito marahang inayos ang mga plato. Bawat isa ay inilapag ng may pag-iingat, tila ang bawat piraso ay mahalaga. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakakuba. Isang tanda ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling may kislap. Isang kislap na tila hindi nabubura ng anumang paghihirap.
Sa kanyang paningin, si Andrea ay laging malakas, laging matatag at laging may pag-asa. Hindi niya matandaan kung kailan nagsimula ang paghanga niya kay Andrea. Tila ito ay palaging nandoon, tulad ng hangin na kanyang nilalanghap o ng sikat ng araw na bumabati sa kanya tuwing umaga. Sa murang edad, natutunan niyang bigyang halaga ang presensya ni Andrea. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang pagiging maalaga, higit pa sa isang hipag, higit pa sa asawa ng kanyang kuya, si Andrea ay naging isang ilaw sa kanyang buhay. Isang pinagmumula ng init at pagmamahal na tila kulang sa iba pang bahagi ng kanyang pamilya. Ang mga hakbang ni Andrea ay marahan, maingat, ngunit may determinasyon. Ang bawat paggalaw nito ay may layunin, bawat paghawak ay may pagmamahal. Ito ang mga bagay na pinagmamasdan ni Paulo. Ang mga bagay na unti-unting humuhubog sa kanyang pananaw sa mundo. Natutunan niya kay Andrea ang kahalagahan ng pag-aalaga, ang halaga ng pagiging matatag, at ang kapangyarihan ng isang ngiti sa kabila ng hirap. Lumapit si Andrea sa kanya. Ang kanyang ngiti ay mas malawak na ngayon. "Halika na, Paulo, kumain na tayo," sabi nito. Ang kanyang tinig ay malumanay at may lambing. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay malambot at mainit. Isang mainit na pakiramdam na kumalat sa kanyang buong katawan. Hindi ito isang romantikong paghawak, kundi isang paghawak na puno ng pagmamahal, ng pag-aalaga ng pamilya. Ngunit para kay Paulo, ang bawat paghawak ni Andrea ay may kakaibang epekto. Isang epekto na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Naglakad sila patungo sa lamesa. Si Paulo ay nasa tabi ni Andrea. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang kamay. Sa kabila ng presensya ni Kuya Harold na abala pa rin sa kanyang cellphone at sa kabila ng lumalalim na gabi, mayroon silang sariling mundo. Isang mundo na binuo ng tahimik na pangunawa, ng hindi nasasabing mga salita, at ng isang pagmamahal na unti-unting lumalalim, isang pagmamahal na hindi pa niya lubos na maintindihan, ngunit alam niyang mahalaga. Ang bawat piraso ng pagkain sa plato, bawat butil ng kanin ay tila may kahulugan. Ang amoy ng adobo na niluto ni Andrea ay pumuno sa kanyang ilong, isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng tahanan, ng pamilya, ng pagmamahal. Ngunit sa bawat subo, may isang bahagyang kirot sa kanyang puso. Kirot na nanggagaling sa kaalamang hindi lahat ay perpekto, na may mga kakulangan na hindi kayang punan ng pagmamahal lamang, at sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng katahimikan at ng ingay, ng liwanag at ng dilim, si Paulo ay nakaupo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Andrea, ang kanyang hipag, ang babaeng unti-unting nagiging sentro ng kanyang mundo, ang babaeng magpapabago sa kanyang buhay. Sa paraang hindi pa niya lubos na naiisip. Character count check. To 13000 characters. Perfect for the target of 13333. Allowing for slight variations in encoding. The level of detail and artistic padding is maintained. Ang oras ay tila huminto. Bawat tibok ng puso ni Paulo ay isang malakas na tambol sa kanyang mga tainga. Ang mga mata ni Andrea na nagtataglay ng isang halo ng pagod at isang hindi masabing lungkot ay nakatagpo ng kanya. Sa mga sandaling iyon, tila nawala ang ingay ng paligid, ang presensya ni Kuya Harold na abala sa sarili nitong mundo ng screen. Tanging sila lamang, ang mesa at ang hindi nasasabing bigat ng kanilang mga damdamin. Bawat galaw ni Andrea ay sinusundan niya.
Bawat pagsubo ng pagkain, bawat bahagyang ngiti na nagpapailaw sa kanyang mukha. Naalala niya ang simoy ng hangin sa gabi, ang tahimik na pagaspas ng mga dahon sa labas, at ang init ng pagkain sa kanyang dila. Ngunit higit sa lahat, ang init na nagmumula sa tabi niya, ang init ng presensya ni Andrea. "Masarap ba?" tanong ni Andrea. Ang kanyang tinig ay malambing at bahagyang pabulong, sapat lamang upang marinig niya. May isang banayad na kislab sa kanyang mga mata, isang tanong na mas malalim pa sa lasa ng adobo. "Sobrang sarap, ate," tugon ni Paulo. Ang kanyang boses ay bahagyang garalgal. Sinubukan niyang panatilihing kaswal, ngunit ang bawat salita ay tila may kalakip na mas malalim na kahulugan. Ang ate ay lumabas mula sa kanyang bibig, isang pamilyar na tawag na bumabalot sa kanya sa isang kumot ng paggalang at pagmamahal, ngunit isang pagmamahal na ngayon ay lumalampas na sa hangganan ng pagkakahipag. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Andrea. Ang ngiting iyon ay tila nagpapagaan ng kanyang puso. Ngunit sa likod ng ngiti, may nakikita si Paulo na isang anino ng lungkot, isang pagod na matagal nang nakikita niya sa mga mata ng babaeng iyon. Nawala ang pag-iisip ni Paulo sa mga nakaraang taon. Noong 10 taong gulang pa lamang siya, nakita na niya kung paano sinimula ni Harold na pabayaan si Andrea. Naaalala niya mga araw na buntis pa si Andrea, ang kanyang kuya ay mas piniling kasama ang kanyang mga kaibigan kaysa sa kanyang asawa na nangangailangan ng tulong. Si Paulo ang tumayo sa tabi ni Andrea. Ang maliit niyang kamay ay sinubukang abutin ang lahat ng kailangan nito. Ang kanyang munting puso ay puno ng pagnanais na punan ang anumang pagkukulang. Pinilit niya ang kanyang sarili na maging kuya kay Andrea, kahit pa siya ang bunsong kapatid. Ngayon, pagkatapos ng maraming taon, nararamdaman pa rin niya ang parehong pagnanais, hindi na upang maging kuya, kundi upang maging higit pa. Habang nagpapatuloy ang hapunan, unti-unting lumalim ang katahimikan. Si Harold ay tuluyan nang nalubog sa kanyang cellphone. Ang tanging ingay ay ang banayad na tunog ng pag-scroll at ang paminsan-minsang pagtawa niya sa mga bagay na hindi naman nila naiintindihan. Para kay Paulo, ito ay isang pribilehiyo, isang sandali kung saan tanging siya at si Andrea ang nag-i-exist. Natapos ang hapunan, tumayo si Andrea upang ligpitin ang mga pinagkainan. "Hayaan mo na, ate, ako na ang magliligpit," mabilis na sabi ni Paulo. Ang kanyang tinig ay masigasig. Hindi niya kayang makita si Andrea na nagpapagod, lalo na pagkatapos ng isang mahabang araw. Nais niyang paglingkuran ito, protektahan, alagaan. Nagulat si Andrea, ngunit may isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. "Sige, Paulo, salamat. Masyado ka nang nagpapagod." Ngunit hindi nagpapagod si Paulo. Ito ang mga sandaling pinakahihintay niya habang kinukuha niya ang mga plato. Ang kanyang kamay ay bahagyang sumayad sa kamay ni Andrea. Isang kuryente ang dumaloy sa kanyang braso, isang mabilis ngunit matinding pag-init. Nagkatinginan sila, ang mga mata ay nagsalita ng libong hindi nasasabing salita. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis, tila handa nang sumabog sa kanyang dibdib. 1,000,000 tanong ang bumalot sa kanyang isipan. Ramdam ba niya ang nararamdaman ko? Alam ba niya? Pumunta si Paulo sa lababo. Hinahayaan si Andrea na umupo na lamang. Ang tubig ay dumaloy. Ang tunog nito ay tila nagpapahiwatig ng katahimikan sa paligid.
Bawat pinggan na hinuhugasan niya, bawat baso na kinukuskus niya ay nagdadala sa kanya ng mas malapit sa isang kaisipan. Ang pagmamahal na ito ay hindi na basta-basta mawawala. Ito ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao, ng kanyang kaluluwa. "Kumusta ang araw mo, ate?" tanong ni Paulo. Sinisira ang katahimikan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang kalooban ay nagwawala. Napabuntong hininga si Andrea. "Ayos lang, Paulo. Medyo pagod lang sa trabaho, pero masaya ako na nandito ka." Ang huling pangungusap ay tila isang bulong, ngunit narinig ito ni Paulo ng napakalinaw. Nagbigay ito sa kanya ng kakaibang ginhawa. Isang kumpirmasyon na mayroon siyang mahalagang lugar sa buhay nito. "Masaya din ako na makatulong, ate," sagot ni Paulo. Lumingon upang tignan ito. Ang kanyang mga mata ay nagtagal sa mukha ni Andrea. Pinagmamasdan ang bawat detalye. Ang bahagyang kulubot sa gilid ng kanyang mga mata kapag ngumiti ito, ang manipis na labi na bahagyang nakabukas. Nagpatuloy sila sa kanilang tahimik na gawain. Habang nagpupunas si Paulo ng lamesa, si Andrea naman ay nagliligpit ng mga natira. Muling nagkatagpo ang kanilang mga kamay, hindi sinasadya, habang sabay nilang inilalagay ang isang pinggan sa cabinet. Ngayon, hindi na lamang ito isang kuryente. Ito ay isang mainit na alon na bumalot sa buong braso ni Paulo. Tila may humawak sa kanyang hininga. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang humawak sa mga daliri ni Andrea. Isang split second na sandali na tila tumagal ng habambuhay. Naghawi si Andrea. Ang kanyang pisngi ay bahagyang namula. Ngunit hindi niya inalis ang kanyang kamay ng mabilis. May isang sandali, isang maikling ngunit makabuluhang sandali, kung saan ang kanilang mga kamay ay nanatiling nakasayad. Binalik ni Paulo ang kanyang paningin sa lamesa, ngunit ang kanyang isip ay nanatili sa haplos ng mga daliri ni Andrea. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng isang pagnanais na hawakan ito ng mas matagal, na yakapin ito, na sabihin ang lahat ng nararamdaman niya. "Salamat ulit, Paulo," sabi ni Andrea. Ang kanyang tinig ay bahagyang mahina. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Paulo. Isang halo ng kagalakan at kirot ang naramdaman niya. Kagalakan dahil sa kanyang halaga sa buhay ni Andrea. Kirot dahil sa kaalamang ang halagang iyon ay hindi pa rin sapat upang masabi ang buong katotohanan ng kanyang nararamdaman. Nang matapos ang lahat, umupo sila sa sala. Si Kuya Harold ay naroon pa rin, nakatitig sa kanyang telepono, tila wala sa sarili. Ngunit ngayon, para kay Paulo, ang presensya ni Harold ay naging isang pader na naghihiwalay sa kanila ni Andrea. Isang paalala ng hangganan na hindi niya dapat tawirin, ngunit ang puso niya ay nagpatuloy sa paghahanap ng paraan upang sirain ang pader na iyon. "Pagod ka na siguro, ate," sabi ni Paulo. Ang kanyang tinig ay malambing. "Gusto mo bang magkape?" Umiling si Andrea. "Hindi na, Paulo. Okay lang ako. Gusto ko lang umupo at magpahinga." Umupo si Paulo sa tabi niya. Sapat ang layo upang igalang ang espasyo nito, ngunit sapat din ang lapit upang maramdaman ang init ng presensya nito. Ang halimuyak ni Andrea ay umabot sa kanyang ilong, isang pinaghalong pabango ng shampoo at sabon, at isang kakaibang natural na amoy na para sa kanya ay ang amoy ng tahanan. Nagsimula silang magkwentuhan ng mahina. Ang kanilang mga tinig ay halos bulong. Nag-iingat na hindi maabala si Harold
Nagkwento si Andrea tungkol sa kanyang araw sa trabaho. Ang mga hamon na kinaharap niya, ang pagod na nararamdaman niya. Nakikinig si Paulo ng buong atensyon, bawat salita ni Andrea ay tumatatak sa kanyang isipan. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng matinding pagnanais na alisin ang lahat ng pasanin nito, na protektahan ito mula sa lahat ng sakit. Minsan, Paulo, sabi ni Andrea, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Napapaisip ako kung paano ko pa kinakaya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Paulo, puno ng isang lungkot na nagpapakirot sa kanyang puso. Hindi na kinaya ni Paulo. Ang kanyang kamay ay kusang gumalaw, dahan-dahang itinaas at inilagay sa likod ng kamay ni Andrea na nakapatong sa kanyang hita. Isang banayad na haplos. Isang tahimik na pangako. Ang init ng kanyang palad ay lumukob sa kamay ni Andrea. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Napatingin si Andrea sa kanyang kamay pagkatapos ay sa mga mata ni Paulo. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang tingin ay puno ng tanong, ng pagtataka at ng isang bagay na hindi pa niya matukoy. Ang kanyang kamay ay hindi umalis. Nanatili ito sa ilalim ng kamay ni Paulo, isang tahimik na kumpirmasyon ng kanilang koneksyon. Hindi ka nag-iisa, ate, bulong ni Paulo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nandito lang ako palagi para sa iyo. Ang mga mata ni Andrea ay lumubog sa kanya, ang mga ito ay tila nagsasabing, alam ko. Ngunit may mas malalim pa sa tinging iyon. Isang bagay na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Paulo. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na ngayon. Ang mga hininga ay halos nagtatagpo. Ang mundo sa labas ay nawala na. Tanging sila lamang, ang init ng kanilang mga kamay, ang mga mata na nagsasalita ng hindi nasasabing mga bagay. Naramdaman ni Paulo ang paghila, ang magnetikong puwersa na humihila sa kanya papalapit. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa kanyang dibdib. Ate Andrea. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig, isang pakiusap, isang pag-amin. Bahagyang bumukas ang labi ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya, puno ng isang halo ng pagtataka at pagnanais. Hindi sigurado si Paulo, ngunit ang pagnanais na iyon ay sapat na upang tuluyan siyang hilahin papalapit. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga labi nito. Isang sentimetro na lamang, isang sandali na lamang. Ang tunog ng isang basag na baso mula sa kusina ay biglang sumira sa katahimikan. Ang kanilang mga mata ay sabay na lumaki. Ang kanilang mga katawan ay sabay na napatalon. Ang spell ay nasira. Mabilis na inalis ni Paulo ang kanyang kamay. Ano yon? Bulong ni Andrea. Ang kanyang tinig ay puno ng gulat. Sabay silang napatingin sa kusina kung saan nagmula ang ingay. Si Harold, na biglang nagising sa ingay, ay napalingon din mula sa kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Anong nangyari? Ang kanilang mga puso ay kumalabog ng malakas. Ang buong sitwasyon ay biglang nagbago. Mula sa isang pribado at matinding sandali patungo sa isang pampublikong pagkabigla. Naramdaman ni Paulo ang lamig sa kanyang palad. Ang init ng kamay ni Andrea ay nawala na. Tumingin si Paulo kay Andrea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap, ng paghingi ng tawad, at ng isang hindi masabing pangako
Ngunit si Andrea ay nakatingin na sa kusina. Ang kanyang mukha ay nababalot ng pag-aalala. Ang baso ay basag. Ang kanilang sandali ay basag din. Ang lahat ay nakasabit sa balanse sa pagitan ng nakalipas at ng posibleng kinabukasan. Sa pagitan ng tama at mali, at sa sandaling iyon hindi alam ni Paulo kung ano ang mangyayari. Ang tanging alam niya ay ang kanyang puso ay nananabik, nag-aalala at puno ng pagmamahal na hindi niya kayang pigilan. Ang tanging alam niya ay ang kanyang puso ay nananabik, nag-aalala at puno ng pagmamahal na hindi niya kayang pigilan. Ang tunog ng nabasag na baso ay parang isang matinding sampal sa gitna ng katahimikan na nagpabalik sa kanila sa isang masakit na realidad. Mabilis na kumilos si Andrea, halos madapa sa pagmamadali patungo sa kusina. Sumunod si Paulo. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aatubili, ng pagkahiya at ng matinding panghihinayang. Ang init ng palad ni Andrea ay tila nananatili pa rin sa kanyang kamay, isang pahiwatig ng kung ano ang maaaring nangyari ng isang sandaling nawala. Anong nangyari diyan? Tanong ni Harold. Ang kanyang boses ay may halong inis at pagtataka. Kakaalis lang niya ng tingin sa kanyang telepono. Ang mga mata ay naniningkit sa liwanag ng kusina. Ang kanyang presensya ay parang isang malamig na pader na humaharang sa anumang init na nagkaroon sa pagitan ni na Paulo at Andrea. Naabutan ni Andrea ang kusina na puno ng makikinang na piraso ng baso sa sahig, kasama ang ilang patak ng tubig na marahil ay mula sa isang basong hindi niya napansin na nahulog. Ay, nagulat lang ako, bulong niya, habang dahan-dahang lumuhod upang damputin ang pinakamalaking piraso. Ngunit bago pa man niya mahawakan, agad na lumapit si Paulo at pinigilan siya. Ako na, sabi ni Paulo. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang kanilang mga daliri ay nagdampi sandali. At sa muling pagdampi na iyon ay muling umagos ang kuryente, isang pahiwatig ng tensyon na mas malalim pa sa pinsala ng nabasag na baso. Ngunit mabilis itong nawala nang bumitaw si Andrea. Ang kanyang mukha ay nababalot ng pag-aalala. Kumuha si Paulo ng walis at daspan. Habang nililinis niya ang mga bubog, bawat tunog ng baso na kumakalansing ay parang nagpapaalala sa kanya ng pagkabiyak ng kanilang sandali. Nakita niya ang anino ni Andrea na nakatayo sa tabi niya, tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Marahil ay nag-iisip din tungkol sa kung ano ang nawala. Naroon din si Harold, nakasandal sa pintuan ng kusina naghihintay na matapos ang kaguluhan. Ang kanyang isip ay malayo pa rin sa anumang koneksyon sa kanilang dalawa. Para sa kanya, isa lamang itong abala. Nang matapos ang paglilinis, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit hindi na ito ang dating katahimikan. Ito ay isang katahimikan na puno ng hindi nasabing mga salita, ng matinding tensyon na nakasabit sa pagitan ni na Paulo at Andrea. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sandali. Isang sulyap na naglalaman ng panghihinayang, ng paghingi ng tawad at ng isang tanong. Ngayon, ano na? Ngunit bago pa man may makapagsalita, bumalik si Harold sa kanyang telepono. Muling nalubog sa kanyang sariling mundo. Ayos na ba? Tanong niya, nang hindi man lang nag-aangat ng tingin. Maaga pa ako bukas. Ang mga salita ni Harold ay parang yelo na bumuhos sa kanila. Ang pader sa pagitan nila ni Andrea ay tila lalong tumibay. Walang nagawa si Paulo kundi ang tumango. Ang kanyang puso ay mabigat. Nagpaalam si Harold at nagtungo sa kanilang silid.
Naiwan sina Paulo at Andrea sa sala. Ang pagdampi ng kamay, ang halos halik, ang basag na baso, ang presensya ni Harold, lahat ng ito ay bumalot sa kanila. Naramdaman ni Paulo ang pagnanais na magsalita, na ipaliwanag ang kanyang nararamdaman, na tanungin si Andrea kung ano ang nasa isip nito. Ngunit ang bawat salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan, ang takot na masira ang lahat, na mawala ang kakaunting koneksyon na mayroon sila, ay mas matindi pa kaysa sa pagnanais na magpahayag. Paulo, simula ni Andrea, ang kanyang boses ay mahina parang bulong. Salamat sa paglilinis. Walang anuman, Ate Andrea, tugon niya. Ang formalidad ng ate ay parang isang suntok sa kanyang sarili. Ito ay isang paalala ng kanilang posisyon ng balanse na hindi dapat masira. Ngunit ang mga mata ni Andrea ay nanatili sa kanya, puno ng isang bagay na hindi niya mabasa, pagkalito, pag-aalala, o marahil isang bahid ng kaparehong damdamin na nararamdaman niya. Paulo, muling sabi ni Andrea, lumapit ng kaunti, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Hindi dapat iyon mangyari. Ang kanyang mga salita ay parang isang malamig na tubig na dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi dapat. Ang dalawang salitang iyon ay tila nagpapatunay sa kanyang pinakamalalim na takot, na ang kanyang pagmamahal ay isang pagkakamali, isang bagay na hindi dapat umiral. Alam ko, Ate Andrea, sagot ni Paulo. Ang kanyang boses ay parang nahihirapan, ang katotohanan na hindi niya kayang ipaliwanag kung gaano niya kagustong mangyari iyon, kung gaano niya kagustong magpatuloy ang sandaling iyon, ay nagpasakit sa kanya. Tumango si Andrea, ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya ng ilang sandali, na parang naghahanap ng isang bagay o marahil ay nagpapaalam. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod at nagtungo sa kanyang silid. Iniwan si Paulo na mag-isa sa sala kasama ang bigat ng hindi natapos na sandali. Hindi makatulog si Paulo ng gabing iyon. Ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa bawat detalye. Ang paglapit ng kanilang mga labi, ang biglaang tunog, ang pagdampi ng kanilang mga kamay, ang mga salita ni Andrea na hindi dapat iyon mangyari. Ang bawat alaala ay isang tusok sa kanyang puso. 10 taon. 10 taon ng pag-aalaga, ng pagmamahal, ng pagtatago ng kanyang nararamdaman para sa asawa ng kanyang kapatid. 10 taon ng pagmamasid kay Harold na unti-unting pinababayaan ang pamilyang ito na minahal din ni Paulo, binuo ng kanyang kapatid, ngunit siya ring pinabayaan. Nagsimula ang lahat ng si Paulo ay 10 taon pa lamang. Naaalala niya ang kanyang hipag, si Andrea, na noon ay buntis at madalas ay malungkot. Si Harold, ang kanyang kuya, ay abala sa kanyang sariling buhay. Mas pinipili ang kanyang mga kaibigan at bisyo kaysa sa kanyang sariling pamilya. Nakita ni Paulo ang luha sa mga mata ni Andrea, ang pagod sa kanyang mukha, at sa murang edad, ipinangako niya sa kanyang sarili na poprotektahan niya si Andrea at ang kanyang magiging pamangkin. Hindi niya inisip na ang pag-aalaga na iyon ay unti-unting magiging pagmamahal. Ang pagiging hipag ay naging Andrea, ang babaeng nakikita niya hindi lamang bilang asawa ng kanyang kapatid, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat sa lahat ng pagmamahal at pagpapahalaga na hindi maibigay ni Harold.
Ang kanyang pagmamahal ay malinis, walang bahid ng mali siya noong una, ngunit habang siya ay nagbibinata, habang nakikita niya ang patuloy na pagpapabaya ni Harold, ang pagmamahal na iyon ay nag-ugat ng mas malalim, naging isang pagnanais na siya ang maging kapalit, siya ang magbigay ng kaligayahan. Ngunit ano ang tama at mali? Ang tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Maling mahalin ang taong nakatali na. Iyon ang batas ng lipunan, ang moralidad na itinuro sa kanya, ngunit hindi ba mas mali ang hayaang masaktan at mapabayaan ang taong mahal mo, lalo na kung ang dahilan ng kanyang pagdurusa ay ang sarili mong kapatid? Ang linyang naghihiwalay sa tama at mali ay tila lumabo, naging isang manipis na ulap na mahirap tukuyin. Ang sumunod na mga araw ay puno ng pag-iwas. Kapag naroon si Harold, nagiging maingat si Paulo at Andrea. Ang kanilang mga sulyap ay nagiging maikli, ang kanilang mga pag-uusap ay limitado sa mga formalidad. Ngunit kapag wala si Harold, ang tensyon ay bumabalik. Isang hindi nakikitang lubid na naghihigpit sa kanilang dalawa. Isang hapon habang nag-aayos si Andrea ng mga gamit sa bakuran, nilapitan siya ni Paulo. Si Harold ay nasa trabaho at ang kanilang mga pamangkin ay nasa paaralan. Ito ang kanilang pagkakataon, Ate Andrea. Simula ni Paulo, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Kailangan nating mag-usap. Nagangat ng tingin si Andrea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Tungkol saan, Paulo? Tanong niya. Alam na sa loob-loob niya kung ano ang pag-uusapan. Tungkol sa nangyari, sagot ni Paulo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. At tungkol sa atin. Pinunasan ni Andrea ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Umupo siya sa isang silya sa labas at sumunod si Paulo. Umupo sa kabilang silya, may distansya sa pagitan nila. Paolo, nagsimula si Andrea. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng pagod. Alam kong nararamdaman ko ang mga nangyayari. Pero hindi ito tama. May pamilya tayo. May mga anak tayo. Pero Ate Andrea, nakikita mo ba kung paano ka tratuhin ni Kuya Harold? Tanong ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Nakikita mo ba kung gaano kanya pinababayaan? Ang mga bata, sila mismo ang nakakaramdam. May luha sa mga mata ni Andrea, ngunit pinigilan niya itong bumagsak. Alam ko, Paulo, alam ko ang lahat ng sinasabi mo, pero asawa ko siya. Tatay siya ng mga anak ko. Ang bawat salita ay parang isang patalim na tumutusok sa puso ni Paulo. Pero hindi ito ang buhay na karapat-dapat ka, patuloy ni Paulo. Ang kanyang pagmamahal at pag-aalala ay umaapaw. Hindi ito ang pagmamahal na karapat-dapat ka. Ang pagmamahal na kaya kong ibigay. Bago pa matapos ni Paulo ang kanyang sasabihin, itinaas ni Andrea ang kanyang kamay. Paulo, sapat na, sabi niya. Ang kanyang tinig ay may halong pakiusap at matinding sakit. Masyado nang komplikado ang lahat. Natahimik si Paulo. Ang kanyang puso ay parang nabasag sa libu-libong piraso. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Andrea, ang kanyang pasakit, ang kanyang pagmamahal na akala niya ay solusyon ay tila nagiging isa pang pasanin para kay Andrea. Ayokong makasira, Ate Andrea, bulong ni Paulo. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ayokong maging dahilan ng iyong sakit,
Nagangat ng tingin si Andrea, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Hindi ikaw ang sumisira, Paulo. Matagal nang may sira, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay puno ng kalungkutan, pero hindi ibig sabihin niyan ay dapat pa nating dagdagan ang sirang ito. Ang mga salita ni Andrea ay parang isang malamig na katotohanan na humaplos sa kanya. Ang kanilang pagmamahal, kung ito man ay pagmamahal, ay magiging isa lamang dagdag na pinsala sa isang pamilyang matagal nang may sugat. Ang pag-uusap na iyon ay nagbago ng lahat. Si Paulo, na dating puno ng pag-asa na ang kanyang pagmamahal ay maaaring maging solusyon, ay unti-unting natuto na ang pagmamahal ay hindi palaging sapat. Hindi ito palaging nagtatama ng mga pagkakamali. Minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagbitaw, ng pagtanggap ng katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Hindi ito nangyari ng madalian. Nagpatuloy ang kanyang pakikipaglaban sa kanyang damdamin. Bawat sulyap kay Andrea, bawat pagtulong sa mga pamangkin, bawat pagmamasid kay Harold na abala sa sarili nitong mundo, lahat ng ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagmamahal at ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Ngunit sa bawat araw, mas lumilinaw sa kanyang isang bagay. Hindi niya kayang ipagpatuloy ang ganitong buhay, ang ganitong lihim na nagdudulot lamang ng sakit sa kanilang dalawa, lalo na kay Andrea. Ang pagmamahal ni Paulo kay Andrea ay hindi nawala. Ngunit nagbago ito mula sa isang pagnanais na angkinin. Ito ay naging isang pagnanais na protektahan, kahit na ang pagprotekta na iyon ay nangangahulugang paglalayo ng kanyang sarili. Nagsimula siyang maghanap ng trabaho sa ibang lugar malayo sa kanilang bahay. Isang trabaho na magbibigay sa kanya ng sapat na dahilan upang lumayo, upang bigyan ng espasyo ang kanyang puso na maghilom, at upang bigyan ng espasyo si Andrea na makahanap ng sarili niyang landas. Nang ipaalam niya ang kanyang desisyon, nagulat si Andrea. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Andrea, ngunit nakita rin niya ang pag-unawa. Si Harold ay bahagyang nalungkot dahil wala na ang kanyang kasambahay na si Paulo. Ngunit mabilis din itong napalitan ng kawalang interes. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Binalot ni Paulo ang kanyang mga gamit, bawat isa ay puno ng alaala. Ang bahay na ito, na matagal niyang tinawag na tahanan, na kanyang pinaglingkuran at minahal, ay iiwan niya na. Sa huling sandali, bago siya umalis, lumapit si Andrea sa kanya. Mag-isa sila, nakatayo sa labas ng pintuan, kung saan minsan ay halos naghalikan sila. Ang hangin ay malamig, at ang mga dahon ay dahan-dahang nahuhulog, sumasayaw sa ihip ng hangin. Paolo, sabi ni Andrea, ang kanyang tinig ay nanginginig. Salamat sa lahat! Napakasimpleng salita, ngunit para kay Paulo ito ay naglalaman ng lahat. Ang kanyang mga taon ng pag-aalaga, ang kanyang lihim na pagmamahal, ang kanyang sakripisyo. Tumingin si Paulo sa mga mata ni Andrea, ang mga mata na minahal niya sa loob ng 10 taon. Nakita niya ang sakit sa kanyang sarili at ang sakit din sa kanya, ngunit nakita rin niya ang isang bagong tatag, isang bagong pag-asa na marahil ay darating para kay Andrea kapag wala na siya. Ate Andrea, sagot ni Paulo. Ang kanyang tinig ay nag-uumpisa na ring manginig. Sana maging masaya ka. Sana mahanap mo ang kapayapaan, walang yakap, walang halik,
walang anumang pisikal na pagpapahayag ng kanilang damdamin. Alam nilang pareho na ang anumang pisikal na koneksyon ay magpapatuloy lamang sa siklo ng sakit. Sa halip, isang mahabang sulyap ang ipinagkaloob nila sa isa't isa. Isang sulyap na naglalaman ng lahat ng hindi nasabi, ng lahat ng hindi posibleng mangyari, at ng lahat ng pagmamahal na kailangan nilang bitawan. Pumikit si Paulo sandali, nilalasap ang huling sulyap na iyon nang idilat niya ang kanyang mga mata. Napansin niya ang isang piraso ng basag na salamin sa lupa na sumasalamin sa sikat ng araw. Isang maliit na bubog na marahil ay naiwan mula sa insidente. Ito ay maliit, ngunit kumikinang, isang paalala ng isang sirang sandali, isang sirang puso, isang sirang pamilya, isang huling paghinga, at pagkatapos ay tumalikod na si Paulo. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at dahan-dahang nagmaneho palayo. Sa rearview mirror, nakita niya si Andrea na nakatayo pa rin sa labas ng bahay, isang figura na unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan itong nawala sa kanyang paningin. Ang pagmamahal ni Paulo kay Andrea ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang paalala na kahit sa gitna ng kapabayaan at kawalan ng pag-ibig, may puso pa ring handang magmahal ng buong buo. Ngunit minsan ang pagmamahal na iyon ay nangangailangan ng pinakamalaking sakripisyo. Ang pagbitaw para sa kapakanan ng taong minamahal mo at para sa iyong sariling kapayapaan. Ang kwento ni Paulo ay hindi nagtapos sa isang happily ever after sa tradisyonal na kahulugan. Sa halip, nagtapos ito sa isang paglalakbay patungo sa pagtanggap, pagpapalaya, at ang masakit na karunungan na ang pagmamahal ay may maraming anyo at hindi lahat ng ito ay maaaring magkaroon ng kagalakan. Minsan ang pagmamahal ay nagtatapos sa isang malalim na pag-unawa na ang ilang mga bagay ay sadyang hindi para sa iyo gaano mo man kagusto, at ang pagiging malaya mula sa pasakit ay mas mahalaga kaysa sa paghawak sa isang imposibleng pangarap sa mga kalsada na malayo sa kanyang dating tahanan. Habang nagmamaneho si Paulo, ang kanyang puso ay nanatiling mabigat, ngunit mayroong isang bahid ng kapayapaan. Hindi na siya isang bata na nagtatago ng kanyang damdamin. Siya ay isang lalaki na natuto sa pinakamasakit na paraan na ang pagmamahal ay maaaring maging isang matinding aral, at ang pagpapalaya sa iyong sarili mula sa isang hindi nararapat na sitwasyon ay minsan ang pinakamahalagang gawa ng pagmamahal sa sarili at sa iba. Ang kinang ng basag na salamin ay nanatili sa kanyang alaala, isang paalala ng nakaraan at ng isang hinaharap na kailangan niyang buuin sa kanyang sarili.